merong isang hindi kayang kalimutan ng Diyos, hindi niya kayang iwanan, ni pabayaan. At yung sinasabi ko, mga kapatid, walang iba kundi tao. And this is not all people. Hindi lahat ng klase ng tao. Itong tao ay nasa sa kawalang kabuluhan. Hallelujah. Praise God. Nasa isang kalagayan hindi niya gusto, but nagkaroon po ng point na sa kanyang kalagayan ay hanapin din niya ang Diyos na katulad ng Diyos na naghahanap sa kanya. Ang hinahanap ng Diyos yung naghahanap din sa kanya. Amen. Ang hinahanap ng Diyos, yung Diyos na gumagawa para sa kanya, yung gagawa din para sa Diyos. Praise the Lord. Yan po yung taong tinutukoy po sa Biblia. Hallelujah. But all human, all people, dahil nanggaling po sa Diyos ang tao, mahal ng Diyos ang tao. Sabi nga sa Biblia, gusto po nga niyang iligtas ang lahat ng tao. Pero, meron pa rin itatapon sa impyerno, may itatapon pa rin sa, lake of fire. And that is the result of people who reject this opportunity and privilege. This church, this assembly is such a privileged people. Alam niyo ba, privilege tayo? Yung word privilege, hindi po masama yan. Totoo yan. Nagkaroon tayo ng privilege in God. Kaya, naririto tayo ngayon sa spiritual na kalagayan because we are privileged. We are bride of Jesus Christ. Jesus Christ and the church are the church of the living God. Praise God. Nasa atin ang Espiritu ng Diyos. And my subject for this morning, what is man that thou art mindful of him? You can read in Psalms chapter 8. Psalm chapter 8. What is man that is mindful of him? That is quotation. Psalms 8, verse 4. Okay, babasahin ko muna. Ilandahin niyo yung mga bata, no? Sabi sa verse 4, verse 4 po, verse 4. What is man that thou art mindful of him? And the Son of Man that thou visitest him. Yung salita, what is man that thou art mindful of him? Ito po ay isang tanong ni Haring David. Tanong na may alam niya rin kung ano yung payo. Meron kasi tanong na alam na nagtatanong. Pero gusto niya lang ipakita kung ano po yan. Ang pinag-uusapan sa verse 4 ay tao po. Taong, alam niyo ba na ang taong nasa kalagayan na walang kabuluhan, walang kwenta, pero binigyan ng Diyos ng importansya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to Tagalog. Hallelujah. O, basa. Malakas, Tagalog. Sa Tagalog ko babasahin mga kapatid. Sino may Tagalog?
Amen. Volunteer. Gusto ko muna yung anak ko si Joanna. Praise the Lord. Sige, Joanna, basa. Malakas. Sigaw. Verse 4. Ano ang tao upang iyon alalahanin siya? Actually, communion. Wala ng communion, ano? Yung 4, nasa kulidad daw, busy test. Diba sabi po Alin ng siya maganda? salita ng Diyos, ano po daw ang tao para alalahanin siya? Communion siya. So yung makita kung anong kalagayan ng tao, let's go to Romans chapter 4. Ganito ang sabi ni Pablo sa Romans 4. Sino nasa Romans? Chapter 8. Romans 8:20. Wala yung mic natin. Romans 8. Wala, nauuwi ba? Sige. Sapagkat ang buong nilalakay at sa pagdang walang makuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumamang sa kanya sa pag-aral. Iyon po, sabi sa English, for the creature was made subject to vanity. Ang creature po, sabi gano'n, ang nilalang sa verse 20, sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng walang kabuluhan. Yan po ang quotation na sinabi ni Pablo. Ang tao'y nasakop sa walang kabuluhan. Ibig sabihin, ang kalagayan po natin sa harapan ng Diyos ay walang kabuluhan. Amen. So it is by the grace of God kapag kinilala ka niya. Let's go back to Psalms chapter 8. Verse 4. Ang sabi ng mga kapatid, what is the man that is mindful of him, and the Son of Man is the chosen people of God. Hindi lang propeta yan. Lahat ng taong kinilala ng Diyos, Son of Man. Amen. Even though you are lady or women, you are also belong to the Son of Man in the Spirit. Not physical, in the Spirit. Ano sabi yan? That thou witnesses. Repeat with me, say words. Business. Alam niyo ba ibig sabihin ng business? Dalawin. Ang Diyos pala dumadalaw. Hallelujah. Ang Diyos pala nagre-record. Amen. Practical yan. So, in other words, trabaho pala ng Diyos na hanapin at bisitahin ang mga taong minamahal niya. Amen. Trabaho ng Diyos yun. At itong trabaho na hinahanap ng Diyos na hanapin ang nawawala ay ipinagkaloob din sa akin. Amen. Will you agree with me? Amen. Praise the Lord. Kaya na tayo tinawag kasi gustong gawin ng Diyos, may kasama siya, naghahanap. Hallelujah. He Glory. does want to be fellowship. Hindi naging maramon ng Diyos sa paggawa niyan. Kasi alam ng Diyos, sa ganong kalagayan, kapag hinahanap niya ang taong nawawala, nasa lubog ng kalagayan, kapag ito'y nasuntungan niya, ang nawawala na nasuntungan, hindi mo masaya. Ayaw ng Diyos na siya lang ang makaranas doon. Gusto ng Diyos, lahat tayo makaranas. Kaya nga may aral si Brother Francis, hindi si Brother Francis na tao. Yung kaloob na nasa kay Brother Francis. Praise the Lord. Hallelujah! Being a servant of God. Yung pahit. Hallelujah. Yung pahit na yun, ang nagsasalita, that is the anointing of Jesus Christ. Na itinuro sa atin para magawa din natin. Hallelujah. Amen? Amen. Hallelujah! Praise the Lord! So yan po yung layunin. Tandaan po natin. Uulitin ko, ang tao'y nasa black sa walang kahulugan. Amen. Pilitin tayo ng Diyos ng importansya. Hallelujah. Kung nakukuha niyo po ang gusto kong puntuhin dito, mga kapatid, sa privilege na ito,
huwag po nating sayangin. Amen? Amen. Kung may tinanggap na tayong mensahe, at itong mensahe ay dapat na lang natin tanggapin at paniwalaan at tugtin natin sa ating buhay. Hallelujah! Tayo'y makakahulog po sa kalagayang walang taong walang kabuluhan. Kapag hindi po ang tao nakarating sa Diyos, hindi nakarating kay Kristo, sa plano nila, hallelujah, ang paningin ng Diyos sa tao, masakit man sabihin natin, sabi ko kanina, it's not intentional message na ito manakit. If they are not committed by God, they have no relationship with God, they are vanity. Ganun ang kalagayan sa tao. Ang pinag-aasayahan lang ng tao ngayon kung ano yung tinatangkilan na meron sila. At doon na naman sila nabubuhay. At doon na naman sila nasisiyahan. Amen. Hindi sa mga bagay na ginusto ng Panginoon. Praise God. Amen? Hindi tayo ganun. We are not called. Hindi tayo tinawag ng Diyos sa kanong paraan. Yes. Tinawag tayo at pinagbubaw ang isa dyan just to listen. Because God is speaking to you. Amen. Hindi ka nakaupo dyan. Parang display lang po tayo. Nakaupo ka dahil kinakausap ka ng Diyos. Hindi po ako yun. Yung kaloob. Hallelujah. Yes. Na nasa mga tinawag ng Panginoon. May tinawag ng Panginoon eh. Ephesians 4, binigyan ng kaloob. Verse 7, 4:7, verse 8, and verse 12, at yung purpose, verse 11, nasa 12. Unto the perfecting of the saints. Now, dagdagan pa natin sabi ni Pablo na may kaloob. Hebrews 7, verse 13. Hebrews 7, verse 17. May tinawag ang Diyos na kaloob na nagpupuno sa inyo, nagpupuno sa bawat isa. Hallelujah! At ano sabi ni Pablo? Magpasamo kayo sa mga tinawag na may kaloob. Hallelujah! Sapagkat the mark of the true assembly of the Church of the Living God, ang sikreto po ng pagpapalang espiritual, at sunod na po yung iba, nasa salitang submission. Ang tanda po ng isang iglesia malago sa espiritual dahil may submission. Not to the men, but to the gifts. Yes. Hindi nyo sa Bible nyo, kung nakalagay ba sinabi ni Pablo, submit! Di ba sabi niya? Amen. Who have rule over you. Kaya nga, tinawag sila ng Diyos para ilagay sa inyong kalagitnaan para kayo'y turuan, para kayo'y paalalahanan, at palaguin kayo sa spiritual na kalagayan. That's the purpose. Makikita niyo, marinig niyo kung ano ang sinasabi ng Diyos because God is speaking. Sino maumpis ng Diyos? Ang tinawag niya una. That's the gift of the fivefold ministry. Also, evangelists, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, that the man of God not to be ashamed, rightly dividing. May tinanggap tayong mensahe. And this is a judge counselor. Sa Tagalog, hukom ministry. Na inaayawan ng marami. Let's do verse 1, verse 2, and chapter 8. This is the expository verses. To the chief. No, chapter 8, verse 1. To the chief musician and the chief songs. I don't know. Oh Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth, who has set the glory above all heavens. Now, verse 2. Take a look, verse 2. Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies. Thou bindest the enemy, still the enemy, and the avenger.
Sabi niya, look, the words, the passage, out of babes, out of the mouth of the babes. Isang sanggol, mga kapatid, na isisilang. Yan ang ibig sabihin. Diba, ang isang sanggol pagka ipinanganak ang ginagawa, pinapalo. Amen. Bakit? Kailangan meron lumabas sa bibig niya. Ano yung lalabas sa bibig niya? Yun po yung uha. At kung ang narinig na uha ng doktor, pinalo, umuha ang bata. Ibig sabihin, siya ay buhay. Amen. Pero alam niyo mga kapatid, sa isang sanggol, hindi lamang ang uha ang gusto marinig ng Diyos. Ano yun? Gusto marinig ng Diyos, hindi lang, uha! Mas matutuwa ang Diyos kapag siya'y nagsalita. Could you imagine kapag ang isang sanggol, 2 taon na, sanggol pa rin. Hindi pa rin. Umuha lang siya, pero hindi pa rin siya salita. Bigla pa ang batang ganyan, hindi nga salita. Ano kaya? Sa tingin mo. May problema, hindi ba? Yes! Pero, physically, ilagay natin spiritual. Alam niyo ba may sanggol dito? Agree kayo? Meron dito bago pa lang isinisila. Meron ba hindi pa sinisila? Hindi ako magpupoint kahit sino. Naniwala kayo, meron pa hindi pa talaga eh. Pero meron lang isinila. Kasi silang pa lang. Katulad din ng bata. Physically, kailangan lumuha. Kailangan ng salita. Ang kasunod ng pagkuha, salita. Amen. Sundan natin ilalagay from the mouth of the great suckling. Dito mga kapatid, puntuhin na natin dahil may mensahe naman talaga tayo. Training yan. Consider as you are there, sitting in the front of God. Hallelujah. Nandiyan ka, nakikinig ka, nag-aaral ka, naghahanda ka ng ano? Ng isasalita. Hindi lang dito, kundi sa loob ng kung saan tayo napuntahan. Amen. Okay, that's training. Pag ang bata hindi nagsalita, kapag ang kapatiran natin hindi nagsalita, umuha lang. Hindi nagsasalita, mga kapatid, there's problem. Praise God. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Okay. Sinulat ko kasi dito kasi dinunod ko para ano eh. Kasi nawawala sa isip mo eh. Okay? Sa verse 2, no, yung spiritual na sanggol, physical na sanggol, pinapalo, humihinga. Pagkatapos ang kasunod ay magsasalita. Sa message ni Brother Francis, ang palo, dapat palo sa offensive. Pag sinabi ko kayo, alam niyo na, blah 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 blah. Blah 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 blah. Alam niyo na yung sabihin kasi. Yung palo offensive dapat, not defensive. Hindi ko na masyadong dinitalin, alam niyo na yun eh. Amen? Okay. Now, bakit kailangan natin ang offensive? Bilang paghahanda. Inuunahan natin ang Brother Dos? Inuunahan natin ang kaway. Kasi ang offensive, sabihin, nauuna ka sa kaway. Pag kaway ang nauuna, defensive yun. Amen. Pero meron pa rin training. Kahit defensive. Isa wala. Pero, mas mahalaga sa Diyos ang offensive. Yes. Na gusto ko lang sabihin dito, hindi ko masyado papahabain yan, mga kapatid, sa verse 2. And out of the mouth of great suckling, kailangan po ng isang bahagi sa iglesyang ito na kasinsilang pa lang sa mensahe ng Panginoon ay dapat patuto, hallelujah, praise God, na magsalita sa harapan ninyo. Amen. Praise God. Hallelujah. Now, sabi nito, and now, yung suckling, siya po yung gatas. O, simula muna, gatas. Dito sa atin, ang gatas dito, mga bata. Hanggang sa palaki. Hanggang sa pamature na sila. Kapag sila po ay umabot sa tinatawag na offensive training, maturity, hinubog sila sa training ng revelation, pag sila'y umabot sa maturity ng revelation, Lord, and the strength, and thou hast ordained sila, and strength because of thine enemies,
Thou mightiest kill the enemy and the avenger. Amen. Ano yung sabihin niyan, mga kapatid? Magaling ka nang makipagdibig. Saan? Sa kapiliran ng Diyos. Hallelujah. Magaling kang makipag-angatwiran. Amen? Tandaan po natin, marami tayong kadibate. Gusto niyo malaman kung sino yung mga kadibate natin? Una, Diablo. Amen. Pangalawa, mga may alam sa Bible. Amen. Mga pastor. At alam niyo ba sa debate, hindi lang po sila mga pastor ang kadibate natin. May debate sa pamilya. Amen. Yung paninindigan natin sa katotohanan sa salitang ito, ng mensahe nito about counsel. Amen. Amen. Magulang at anak may debate sa school. Amen. Ano gusto? Ano yung sabihin? Ang magulang gusto niya maging matuwid ang lakad ng isang anak sa Panginoon. Dinidiman ng magulang, anak, kailangan mag-homeschool ka na. Dahil hindi na maganda ang nakikita kong larawan sa'yo. Pero ano sabi ng anak? Di ba kayo? Ako! Dad! Dad, mayaman niya. Mami! Mayaman pa rin. Nanay! Ano yung mahirap na? Tatay, ang mahirap na. Papa, medyo similar. Di ba kayo? Ano di ba kayo? Mga kapatid, ang gusto ng tatay, homeschool. Ang gusto ng anak, ayaw. Bakit? Kasi ang katuwiran ng anak, walang barkada, wala tayong socializing sa mga kaibigan natin. Amen. Totoo ba yung mga estudyante? Sabi, wala daw baon pa. Ito mga kapatid, pag hindi mo tayo nag-train, katulad ng bata, inasakling. Wala tayong offensive. Tatalunin ka ng anak mo. Amen. Sa katuwiran. Amen? Sabi ko kanina, pinauna ko, hindi intention ng mensahe nito malaki. Amen. Just to remind us. Diba? Gusto niyo makita na anong klaseng debate may hubatan? O, I'm not saying na gumulo ang isip niya. Meron! Let's say, go back to Genesis. In the Garden of Eden, there is two couples. Adam and Eve, plus meron pa isang sumingit. That is the serpent possessed by the devil. Now, nagkaroon ba ng debate? Yes! Ano sabi ng serpent? Pagkaling yung serpent? Pagkaling sabi, isakot eh. Kung sabi, blah, sabi ng serpent, thou shalt not die. If you eat this, you shall be like as God. Wow! Sabi ng babae, hindi pinahintulot sa amin. May hibuin man lang yan. Ba't matuwilan siya? Totoo ba yun? Hindi mo ba alam, pag kinain mo, magiging parang Diyos ka. Wala na, hindi mo nalalinig yun. What will happen? What will happen? Sabi, Natalo. pumasok sa isip ni Eva ang sinabi ng serpent. Ano ang kasalanan ni Eva? Hindi kumonsulta sa asawa. Amen. Ano ang kasalanan ni Adam? Hindi niya rin kinukonsulta yung anak asawa niya. Amen. Nakikita na ni Adam, may sharing na yung mga asawa, yung serpente. Hindi din. Ano ba ang sinasabi ng serpent sa iyo? Hindi ginawa ni Adam. Anong nangyari kay Adam? Pinabayaan niya yung kanyang mahal na kargahan ng mga maling salita. Kaya nga, nang magkasala si Eva, ano ang hatol ng Diyos sa kanya? Pasakot ka sa iyong asawa, lalaki. Amen. Amen? Amen. Mga babae. Amen? Amen. Pautos ng Panginoon yan eh. Hindi lang si Eva. Lahat po ng babae yan. Amen. Kaya nga sa iglesia, may batas sa loob ng iglesia. Pero hindi po yun ang gusto ko pong diinan. Nasabi ko lang to dahil kay Eva, na ang nanay natin ang pinagmulan
Hallelujah! Ng tao sa kahubaran ito. Lord. Hallelujah. Ano nangyari? Hallelujah. The story, long story to make short, natukso si Eva. Nagawa niya yung mali. At ano nangyari sa lalaki? Nag-iisa yung lalaki, parehas na sila. Ano nangyari sa katwiran na ng salita ng Diyos? Nahubaran sila. Nahubaran sila hindi. Ano sabi nila? Nang dumarating na ang Panginoon as a theophany form in the cool of the day in the Garden of Eden. Bakit kaya nagtago sila? Dahil wala na silang katuwiran. Ang sabi ng Panginoon, on that day, you shall die. Wala nila yung sabihin. Kung wala kang katuwiran, you shall die spiritually. You are separated. Thy sin is separated from the great Creator. Wala ka ng fellowship. Amen? So, bitigyo. Ano nangyari? Nahubaran sila sa katuwiran ng Diyos. Hindi physically, hindi aura, kundi katwiran ng Diyos ang naalis sa kanila. Amen? Amen. O, mahal ka ba mag-aral? Kaya kailangan natin mag-aral sa mensahe ng bukod para hindi tayo matanggalan ng katwiran ng Diyos sa laranang tibakin ito ang noon hanggang ngayon. Amen. Pag nagpamaya tayo mga kapatid, buhubaran ka sa katwiran ng Diyos. Doon pala sa sambahinan mo, tayo ka na. Amen. Bakit? Mas panalo yung anak natin gumawa ng mga kasalanan. Amen. Paano ka na? Hallelujah. Nahuhubaran ka pag ganon sa katwiran ng Diyos. Yes. At meron pong sumpa doon. Amen. Sapagkat sinabi ng 8:20 ng Romans, ano ang tao? Nasasadlak sa walang kabuluhan. Kaya nga mahalaga ang mensahe ito eh. Hallelujah! Amen. And this particular verse, Brother Menan, itanong muna natin ang verse. For God visits him. Kaya pag pinuntahan ka ng Diyos as individual, pinuntahan kayo ng Diyos as a couple, pinuntahan kayo ng Diyos as family, pinuntahan tayo as the assembly. We are very privileged. Amen. Such privilege. Bakit? Hindi ka lang bibisitahin ng Diyos kasi tuturuan ka niya. Amen. Tuturuan ka niya ng katwiran niya. Amen. Yan ang katotohanan, mga kapatid. So, amen? Amen. Yun po ang katotohanan, tuturuan ka. God visited as an individual, as a couple. Meron turo ang Diyos sa couple. Amen. Para saan? Sa kanilang anak. At protection sa bawang isa. Amen. Kaya nga minsan may bubutang ng asawa. Eh, bakit? Kasi nawawala yung katwiran ng Diyos yan. Amen. Kung wala katwiran ng Diyos, iba katwiran meron dyan. Amen. That's the righteousness of this world. Yung sariling diskarte ng mundo sa mag-asawa. Amen. Amen? Hindi po yun. Nire-remove ng Diyos yun sa atin. Ang kailangan natin sa couples, kailangan natin hallelujah katwiran ng Diyos. Eh, paano kung nag-iisa ka? Katulad ni Linda, nag-iisa. Submit si Linda sa gifts of the fivefold ministry. Amen. Hindi pwedeng wala siyang pinapasakupan. Amen. At bawat isa rin sa inyo, masingil. Or else, gagawa kayo ng sarili niyong diskarte. Amen. Hallelujah. Kaya kailangan po, hindi natin pwedeng paniwalain ito sapagkat ito'y panawalan ng Diyos. Amen. Ang isang iglesia, sabi ko, na matagumpay ay merong submission to the higher authority. Hindi gobyerno, to the higher calling. Pag hindi kasi siya nagpasakot doon, kanino siya nagpapasakot? Either sa sarili niya or kanino. Yung po yun. So, amen. Amen. Yun ang sinasabi ng Bible. Ganun, pag naturuan na po tayo, hallelujah,
Brother Menan. And the Bible says exactly that thou art in strength, and because of thine enemies, that thou mightest still. Ano yung still? Wala na silang masabi. Omit. Bakit? Yung bata na-drink. May sinasabi yung bata, binibitawan sa salita. Hindi kaya ng sagutin, ay pastor. Kaya nga sabi nila, bakit nyo pinahihintulutan ng mga batang tumayo at magsalita ng mga salita ng Diyos? Uy, sino may sabi sa iyong bawan? Ikaw naman ang sasabi yan. Ang sabi ng Panginoon, hayaan nyo ang mga batang makinig at lumapit sa akin. O, sino yung nababawal? Yung mga Pariseo. Sabi ng Pariseo, uy, lumayo ko. Sabi ng Aligat, uy, lumayo kayo. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, sa mga batang pastor, mas malapit sa kanilang karya ng Diyos. Amen. Bakit? Ang mga bata hindi nag-isip na masama. Amen. Katulad ng matatanda. Ang matatanda, malilikot ang isip. Kahit maganda na ang intensyon, masama pa rin. So, amen? Amen. Kaya, magandang ginunang halimbawa ni Kristo. Ang bata ay teachable spirit. Yun lang yun. So, di natin. Halika natin. Kaya, kapag hawak mo ang sandalan ng Panginoon, which is the Word of God, the message of the hour, at yan ay pinamuhay mo, you are a winner. Hindi ka talaga winner ka kapag ikaw ay buhay. Kaya mapalad yung mga kapatiran natin dito na nakaabahan din na sila ng malayo. That's faithful servant. May mga kapatiran tayo na ang kanilang intention hindi na sa kanilang sarili, hindi na lamang sa kanilang pamilya, nasa labas na ng ibang pamilya. That's the true servant of the living God. Hindi po ang tunay na tinawag ng Diyos hindi isolated. Hindi ka, ay, kaya sila, lahat na lang dyan. Hindi ganun. Ang tinawag ng Diyos, nakikibahagi. May cooperating system ang bawat isa. Para ano? To prosper of the church of the living God. Kaya tayo hindi nagpa-prosper. I'm not saying this to hurt anyone. Kaya hindi tayo nagpa-prosper kasi hindi po tayo organized. Hindi po tayo submissive. Hindi po tayo nakiki-cooperate. Kaya marami po sa upuan yan ang maraming absent. Do not blame them that they are off the word now, right now. Kasalanan natin yun. Kasi nasa tabi na natin. Hindi pa natin inaalalayan. Magbukas man lang ng Biblia, sabihin man lang makinig ka. Amen? Amen. Pinubabayaan natin sa loob ng iglesia. Amen. Maging ang anak natin. Amen. Dapat hawak nila ang Bible. At dapat nakatuon sila sa sinasabi na nagsasalita. To cooperate. Para pumasok yung prosperity. Para pumasok yung gusto ng Diyos para sa atin. Amen. Alam niyo ba, agree ba kayo? Na kapag ang iglesyang ito ay umabot sa isang mataas na porsyento o 99% o 100% lalo na submission sa salita ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, kahit hindi tayo humihiling sa Panginoon ng mga pagpapalang material, automatic po yun na ibibigay ng Diyos because of your faithfulness. Hallelujah. Hindi nga, wala nang mensahe ng prosperity sa Bible eh. Bakit kaya wala? Kasi alam nila ang sikreto ng blessing. Amen. Nasa kabanalan. Amen. Amen! Amen. Hallelujah! Ang Kristiyano kailangan mabuhay sa kabanalan. Amen. Kailangan mabuhay tayo ng may holiness. Amen! Huwag tayo mamuhay ng hindi ayon sa Diyos. Praise God. Okay. Amen. Too much emphasize of this, pero importante ito eh. Hallelujah. Marami tayong pwedeng tignan dito. Let's consider verse 3. Consider the heavens. So pag sinabi natin heavens, that's universe. Okay? That's the universe.
Consider the heavens, the work of the finger of God. Ginawa ng Diyos ang lahat ng constellation. Hallelujah! Magtindihan kapag pinag-usapan natin. Hindi tayo, inak yung oras natin, no? Pero mga kapatid, ang gusto ko na sabihin, kung paano ginawa ng Diyos, sabi niya, consider the heavens. Heavens. That's plural. Yung dying spirit, yung dying na spirit ng heavenly bodies. Hallelujah! Sabi ni David, tignan ninyo ang gawa ng Diyos, ang mga buwan at araw na kanyang itinilaga. Hallelujah! Pinag-aksayahan ng Diyos ang lahat ng bagay niya. Para kanino yan? Para kanino? Para sa akin? Hallelujah! Para sa tao. Para sa mga pinili. Para sa akin yun. Hindi para doon sa pinili. Now let's go to verse 3, verse 4. What is the man that thou art mindful of him? Kaya nga sinabi na David, sino ang tao ka na? Pinalahan, binigyan ka ng Diyos ng panahon. Binigyan ka niya ng time, pinag-aksayahan ka niya na wala ka namang kakwenta-kwenta. Amen. Ginawa niya, sabi niya ng kanyang daliri ang mundo ito. Hallelujah! Kung kumpara mo ang tao, mga kapatid, sabi nga sa Bisaya, na tumaw lang tayo na kabatot sa ibabaw ng kalabaw. Sure. Alam niyo tumaw? Amen. Sabi niyo tumaw? Maliit. Gagong? Maliit. Bisaya gagong daw yun. Ulamaw. Para lang tayong buhangin sa napakaraming buhong dagat. Ganun ang tao. Pero binigyan ka ng Diyos na pansin. Amen, Lord. Binigyan ka ng importansya. Hallelujah. Bakit tayo kailangan tumalikod? Bakit Hallelujah. tayo kailangan magmaktol? Hallelujah. Bakit tayo kailangan magpagilid-gilid? Praise the Lord. Hindi tayo. Hindi pwede. Amen? Praise God. Amen. Hallelujah. So verse 3, consider the heavens, the works of the fingers, stars and moon, and alam niyo, biblical dedication, alam na niyo yun, no? Amen. Pero kalawak mga kapatid. May booklet tayo yun. Hallelujah. Pag-aralan natin yung science, short lang. Ang araw natin, yung radiation, no? Yung light, yung speed of light. Ang araw, pag pumupunta ng Earth, ilang minuto bago makarating? Wala. 8 minutes. Ganun kalayo. Yung ilaw, yung liwanag, ganun kalayo. Araw pa lang at saka Earth yan. Paano pa kung lagpas ng Earth? Yung araw, halimbawa, sa Jupiter, sa Venus, kapag pupunta ang liwanag sa kanila, magta-travel ng ilang 5 oras. Ganun kapindi mga kapatid. Amen! Paano pinapakita dito? Ano, bakit sinigit ang verse 2, verse 3? Consider the heavens. Bakit? Hallelujah! Yung bagay na hindi matuklasan ng siyensya at parang paano makarating sa bagay na ginawa ng figures of God, and that is the galaxy, the billions of galaxy. Paano ma-appreciate ng tao yan? Hallelujah! Kailangan makaisip ka, kailangan matalino ka. Sabi ni David, consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon, stars, everything. Anong ibig sabihin? Sinabi ko na, ang siyensya, hirap na hirap sila maka-invento, mag-travel na speed of light. And what does it mean? Hallelujah! What is the mindful of him? Ano nga tao? Hallelujah! Na binigyan ng pansin ng Diyos. Amen! Praise God! And I tell you, brothers and sisters, Lord, the message of this, consider the heavens. Someday, hallelujah, if you will continue the righteousness of God, Amen. you will continue to the basic training of God. Hallelujah. Praise God. Someday, if you will die back to the Praise the Lord. back to the dust, someday God will resurrect you Hallelujah. Praise and God. give you a glorified body. Praise God. This glorified body is more than can travel the speed of light. You can travel from galaxy to thousands of galaxies to every galaxy to enjoy the creatures there. Wow.
Amen. Praise the Lord. Hindi kwento-kwento ito. Nasa Bible na. So, naiintindihan niyo na kung gaano ka laki ng plano ng Diyos sa atin. Praise God. Anong dahilan para manghina tayo? Yun. Anong dahilan para gumawa tayo ng mga bagay na minsan pagre-rebelde sa Kanya? There is no reason. Kung bukas kayo sa pahayag na ito, hindi na ninyo iisipin mga kapatid. Bibigyan ninyo na mas mahalaga ang bagay na ito. Amen. Yes. Now, let's go to verse 5. Verse 5. For thou hast made him little lower than the angels. Yung tao yan eh. Ginawa ng Diyos ang tao sa mas pinakamababa. When God created Adam, he is lower than the angels. Do you believe that? Amen. Nang magkasala si Adan, lalo bumaba. Ay, lalo. Lumaki ang agwat. Ano gusto natin makita rito? Pasok tayo ng dati. And for thou hast made him a little lower than the angel. Now look, what's the next? And hast crowned him with glory and honor. Nang kinalang niya si Adan mas mababa sa anghel at nangyari pinahintulutan pa ng Diyos. Pinahintulutan ng Diyos na si Adan ay masadla sa pinakamababa. Pinakamababa. Bakit? Kung yung kanyang karagayan na dating nasa paraiso ng Diyos, ang sarap ng pakiramdam, ang lamig, kinakain na lang yata ng bunga, everything, blah, 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 etc. Masarap sa paradise. And then suddenly, God cursed him because of sin. Bumaba siya sa isang uri ng tao, walang kabuluhan. Ano nangyari? Sabi niya, sabi ng Bible, God cursed him. Curse and pieces. Now, hallelujah. Nung siya ay nandun sa ganung kalagayan, kasi dito just a good illustration. Yun ang itin. Nilabas na siya. Ito na ang mga pagsubok. Ito na ang mga kahirapan. Hallelujah. Tiniis ba niya Adan yun? May training ba siya? Ang training niya Adan, yung kahirapan niya. Kasi kung hindi siya nagkasala, hindi siya nasumpa, wala siyang training. Wala yung training, wala naman siya dapat i-train. Tama? So pinadaan siya ng Diyos sa ganung kalagayan para i-train siya ng Diyos. Now, paisiin natin ang istorya ni Adan. Ano nangyari? Maraming tiniis si Adan for 900 years sa kalagayan siya nasa lusa. Tiniis niya maraming hirap. Hallelujah! Hallelujah! At siya'y tinuro ng Diyos at siya'y nag-train ng Diyos at hindi kailanman kinalimutan ni Adan na isbahin niya ang kanyang paningin pabalik doon sa garden of Glory to God. Hallelujah. Hindi niya na nanilingon. Bakit? Hindi ko alam kung alam niya lang. Pero sabi ng Panginoon, pag lumingong ka sa likod, magiging haliging. Ano? Asin. Ano ba kasi sabi ni Kristo? Pag wala ng lasa, Tapos. wala ka ng kwenta. Yun. So, amen? Amen. Naririnig niyo ba ang Diyos? Amen. Narinig niyo sa isang salita? When God is speaking, we are listening. Kaya, hindi na si Adan lumingon. Hindi na rin si Eva lumingon. Alam nila, magiging haliging asin sila. Kaya, nangyari, namatay si Adan, namatay si Eva, ang pangako, tumayo sila. Kailan? On that glorified body, when Jesus Christ resurrected. Naranasan ba ni Adan mag-travel? Yes! Naranasan ba ni Eva makarating sa universe? Yes! Why? Because they are glorified. Tandaan po natin, ang anghel na ikot na niya, na lahat ng anghel na ikot na lang sa universe.
Pero, ang kalagayan nating bride ng taong na resurrect mas more than the dead. Remember, when verse 5, thou hast made him lower than the angels. But when you put in a crown, the glory and honor, you will be more than angels. If you are glorified body, you are now more than angels. Hindi ka na Lord. Amen. Yes. Dito sa pangyayari dito, bilang tao, ang unang-unang nakaranas na pinutungan ng corona na na-resurrect ay walang iba kundi si Jesus. Yes. At pagkatapos ni Jesus, tayo ng bride. The Lord. Kaya, what is man? Is a mind full of Him. Maraming plano ang Diyos sa atin, di ba? Hallelujah. Praise God. Amen. Now, Hallelujah. speaking of resurrection, speaking of glorified body, technology pa rin tayo. Now, verse 6, thou hast made him to have dominion over the works of thy hands. Let's look the word dominion. Yung word dominion, nasa Genesis, chapter 1, verse 27, verse 28, and verse 29. Amen. Si Kristo ang taong naunahang tumayo, and then sumunod ang Old Testament, then tayo ngayon, may naging tayo New Testament. Mark of the New Testament ng glorification. So this verse ay nananatiling kahang kasi hindi pa natutupad lahat. Bagaman partial, may mga natupad si Kristo, and then the Old Testament says, they are crowned in glory. Hallelujah! Pero hindi pa yung kumpleto kasi hindi pa tayo nakakasama. Amen? Amen. Susundan niyo ako mga kapatid? Amen. Yes. Okay, ulit natin verse 7, dominion. Kapag tayo nakumpleto na 1 Thessalonians 4, 1 Corinthians 15, kapag nangyari na ang Old Testament, si Kristo at ang Old Testament ay naghihintay sa atin pag dumating ang araw na yun. Hallelujah! Praise God! Mga kapatid, makukumpleto ng glorification. From the Old Testament and New Testament become one body of Christ in glorified body. Itong dominion na ito, matutupad. Kaya, that is millennium. Sa millennium, maghahari po tayo sa millennium. Yun ang pinaghahandaan ng Diyos sa atin. At isang mabuting balita para sa atin yan. Amen! Hallelujah! Masaya ba kayo na naririnig nyo na tayo'y kasama ni Kristong maghahari sa millennium? Amen. Ang silid po ninyo sa Book of Acts when Jesus Christ, hallelujah, before ascend into His Father and sitting in the right hand of the Father. Anong sabi ni Kristo? Hallelujah! Sabi niya, all power of authority was given to me by the Father. That's sinabi ni Jesus Christ. Lahat ng kapangyarihan, otoridad ay binigay na sa akin. Now, bago siya umakyat, tinanong siya ng alagad. Tama? In Acts chapter 1 verse 6, sabi ng mga alagad, Panginoon! Hallelujah! Kailan mo i-restore ang kaharian? Ako ba yun? Sa word ba yun? Ako ba yun? Where is the times and season can you restore? Alam nyo, ang sagot ng Panginoon sa Kristo, hallelujah, has a good answer. Hallelujah! Hindi si Kristo, mga kapatid, nagre-rely, bagamat nagbigay sa Kanya ang lahat ng autoridad at kapangyarihan. Hallelujah! May galang si Kristo sa Kanyang Ama when it comes to timetables and frame of the fulfillment of prophecy. Amen! Amen. Ano ba sagot ni Kristo? Hindi para sa inyo, may palang ang panahon. Hallelujah! Ano tawag? Panahon na may itatag ng Panginoon Diyos ang dominion. That's the dilemma. Amen. Hallelujah! Eternal is. Hallelujah! Amen. Ano ba meron sa millennium? Yung time frame, timetable, hindi yun sinagot ng Kristo. Dahil alam
kailan ang simula ng pagbaba na pagkakari niya sa milenyo. Pero it was not revealed to the apostles. Hallelujah. Dahil sinabi ng Panginoon, hintayin niyo muna ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. And then that time, on the day of Pentecost, nang lumawa ang Espiritu ng Ama, hallelujah, sa kanila, mayroon pong namamagitan at yun ang Espiritu ni Kristo, yun ang propeta, yun ang nagpapaalam sa kanila. Where is the time and season? That's the millennium. Kaya may turo na si Pablo. Amen? Now, anong detalye sa ganyan? Napakinggan niyo ba sa TV napanood niyo? Na nagbabalak ang tao mga sakanasa na magpalipad ng spaceship from Mars? Sino na? Taas ang kamay, sino na kabalita? Kabalita yan, ba? Oh, ito ang hindi nila alam. Bakit sila nag-iisip ng ganyan? Alam niyo kung bakit sila nag-iisip? Itaya mo yung sarili mo, lumipad ka doon. Aba, alam mo, alam nila kung anong pangalim pero doon. Marami nang nag-attend, lumipad, sumabog. Bilang scientist ang namatay. At ang dami, hindi na nag-record. Pero bakit? Sa punto'y natin. Bakit kaya? Kasi alam nila, malapit nang magunaw ang mundo ito. Amen. May mga pelikula na nga ng end time na yun eh. Ito ba yan? Nakapasig siya. Hallelujah! Na malapit nang maghanol ang Panginoon sa mundo ito. Sapagkat ano ba ang kabila ng paghatol? Millennium! Para tumanin ang sinabi ng Biblia. Dominion ang ilalagay ng mga crown sa mga anak. Karoon ng pagkakabay. Hallelujah. First Christ, Old Testament, then New Testament. Tayo ng mundo. To rule and reign in the millennium. Now, anong gagawin ng tao? Mabibigo sila. Bakit? Pwede sila makarating doon, pero papatayin sila ng bakterya. Kung makalusot sila sa radiation, patay sila sa lamig, patay sila sa bakterya. Bakit kaya? Hindi sila papahintulot. Kasi kung walang intervention ng Diyos sa buhay nila, ay hindi sila pwede makarating doon. Amen. Because God has a law in the solar system. Amen. Hindi na pwede lumabas dyan. May batas ng Diyos. God has a law in everything. Amen. Sayas lang yun. Mas alam natin sapagkat si David, kailan pa ba niya sinabi yan? Thousands of years. Nauna na si David. Sumusunod na lang tayo sa pahayag niya. Amen? Amen. Oh. Teka lang. Halimbawa, konti na lang ba? Konti na lang. Halimbawa, dumating na, hinulog ng mundo, ng Panginoon ng mundo, pumasok na tayo sa millennium, si Kristo nandiyan na, nandiyan sa litaan tayo. Tanong, ang mga tao, papahintulutan ba ng Diyos makarating dito? Sagot. Sagot. Hindi. Bakit? Sagot. Kasi meron pa rin disaster. Meron pa rin pain. Meron pa rin binabago sa millennium. Ang tao. Right? Sino naman pwedeng lumusot dyan? Tayo. Kasi glorified tayo. Natin may glorified tayo. Pero hindi tao sa millennium. Hindi pwede. Kasi meron silang dapat pagkakaroon ng Panginoon. Amen? Now, kailan ang panahon ng pag-cover ng mga mortal people in the universe in the time of eternal age. Yung mga taong natubos, yung mga taong nakumpleto na sa eternal age, brothers and sisters, sila po ang kakawin ng Panginoon. At dadalhin sa eternal age. Paano? To enjoy the ground of the Spirit of the universe. The heavenly bodies, mapupunta nila. They can travel, you know, speed of light, travel ng speed of light, 186,000 miles per second. 300 kilometers per second. Gano'ng kabilis siya. So, makaka-invento po sila sa panahon ng eternal age ng klase ng sasakyan ng solar system. They can travel speed of light. Pero hindi nila kayang puntahan ang real ng spiritual dimension. Para sa buhay niya. What is the man that is on? Hallelujah.
So ito, sinasabi ko, benefits nito. Last thing, hallelujah. Kung babalikan ko po yung sinabi ng sa hukong. Babasahin ko lang po ang isinulat ko. Hindi ko lang po papaliwanag. Babasahin ko po ang ginagawa ko. Hallelujah. Balikan natin po. Alam na yung verse 7, no? Verse 6. The amazing of dominion over the works of thy hands, thou hast put all things under his feet. Ito po yung kakapos-tapos natin. Puputungan ka ng Diyos ng corona. Thou madest him to have dominion. Yung dominion crown niya, rulership, ahawak ka ng mga mortal people. I-train mo sila sa millennium ang dahil sa eternal age. Ang makukuha mo sa millennium ang dadalhin mo sa eternal age. That's good. Now, babasahin ko na lang po ito. Bago natin makamtan ang crown, bago natin makamtan ang dominion, hallelujah, meron po tayong ginagawang mensahe o meron tayong sinusundan na mensahe at ito po ipanawagan ng Diyos. Ito po para sa mga taong nais ng Diyos at nabunutin mula sa walang kabuluhan, mula sa walang kwentang kalagayan, dalhin tayo ng Diyos diyan sa mga pangako. Naisabi ko sa inyo. Now, babasahin ko lang po. Okay. Ano ba ang tao? Ang tao ay kinakandili ng Diyos. Sinabi ko kanina yan. Kinakandili, ibig sabihin, pinapahalagahan ka. Hanggang ngayon, pinapahalagahan tayo ng Diyos. Now, individual, sinabi ko, LCM, family mo, kinakandili ka ng Diyos. Now, ito. Malalim ito, mga kapatid. Pero tayo kahit di tayo karapat-dapat, kinakandili pa rin tayo ng Diyos. Nasa atin pa rin ang kanyang pag-ibig. Okay. Ang emphasis dito, mga kapatid, yung kahungkagan dito sa hukom ministry. May kahungkagan tayo sa hukom ministry. That's the final message. Meron tayong kahungkagan sa ministry, dapat meron tayong ganito. Magkaroon tayo ng vision sa mga mahihina. Dapat kinakandili natin yung mga mahihina. Maintindihan natin kung bakit tayo kinakandili din ng Diyos. Kung kinakandili mo ang mahihina, maiintindihan mo rin kung bakit ka kinakandili ng Diyos. Amen. Okay? So, review. Pamilya natin, pinababayaan natin. Walang tanong bulong. Nagtanong bulong ba kayo? Sino nagtanong bulong? Amen. Okay. Walang pahawak ng Bible man lang. Kahit kay Joanna. Joanna, review ito, mga kapatid. Amen. Pamilya natin, pinababayaan natin, walang tanong bulong, walang pahawak ng Bible man lang. Di mo pinapahawak ng Bible, di mo tinututukan, magbuklat, lampas sa pamilya, merong pang-kapatiran. Kung mahal natin ang pamilya natin, at ayaw natin mapahamak, lampas sa kapatiran, may iba pang pamilya. Kandili ito, mga kapatid. Alam niyo kandili? Kinakandili. Kinakalinga ka ng Diyos. Ang may exact word ba yun, Brother Jerry? Kinakandili. Kinakalinga ka ng Diyos. So, kapag ginawa natin ang pagkandili sa iba, mga kapatid, ipararamdam din ng Diyos yung kandili ng Diyos sa atin. Amen. Hanggang hindi natin ginagawa, hindi mo talaga maiintindihan yung salitang kinakandili tayo ng Diyos. Yes. Kasi hindi natin ginagawa, hindi natin exercise. Ano yun? Yung magkaroon ka ng malalim na pag-ibig sa iyong kapatid.
concerned sa kanyang kalikasan. Hallelujah. Sabi pa rito, lampas sa pamilya, mayroong kapatiran, mangmang sa hukom, walang ginagawa sa kanilang anak, di man lang sila kinakausap, masaklap, nasusumbatan pa. Talagang matigas ang ulo. Bina. Sama tayo. Wala namang lumalapit sa kanila para sabihan, para paalalahanan. Alam mo ano yung kambili? What is the man? Huwag mong iasa na magaling o madaling makuha nila sa pulpito. Yan. Makukuha yan sa hukom. Amen. Kailangan mo silang lapitan. Amen. Hallelujah. And what is the mind? What is the man? The mindful of him. Puntahan mo yung nawawalang tupa, yung nawawala, di pa nawawala sa church, andun lang sa katabi mo. Amen. Katabi mo. Para ka lang walang gana. Naway buksan ka ng vision sa iyong mata sa mensahe ng Panginoon. I-mind mo naman siya. Makialam ka. Intervention. Ang intervention. Tayo lang sa pulpito. Pareho lang tayo sa tradisyon. Kung ma-apply ko ito. Hallelujah. Tama ang sinabi ng Bible. What is man? The mindful of him. Kung tayo'y kumakatawan sa Diyos, yung alam mong mahina dyan, little lower than the angel, mahina pa sa mensahe. Hallelujah! Mahina pa sa mensahe. Praise God. Ay lapitan mo at turuan mo ng gagawin. O kaya i-record mo. O yun, apply na. Application natin di lang natin para sa Diyos. Mula ang application natin sa mensahe ito, mula sa Diyos, papunta kay Kristo. Mula kay Kristo, papunta sa iglesia. Nasa iglesia na, mula sa atin, pamilya, papunta doon sa ibang pamilya. Mula sa pamilyang malakas, papunta sa pamilyang nahina. Yun. Tulungan. Application. What is the name? Kandilihan, malakit. Yan ang pangalan ng Diyos. Praise the Lord. Parang lahat ng pinag-aralan natin ngayon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Receive our glorification. Have mercy. Magawa namin ang mga bagay na ito. So, say amen. Amen. Paalala pala pa na kayo. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. I hope you will enjoy this message. Amen. Praise the Lord. So, palahin tayo ng Panginoon. Let's bow our heads.